الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tayo ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo sa Kanya ay nagpupuri dahil sa mabiyayang buwan na ito na dumaan sa atin. Katotohanan na nagtagumpay at nasawi ang mga nasawi. So tapos na ang buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. Nakita ang buwan at ibig sabihin sa paglubog ng araw na ito ay papasok na ang unang araw ng Shawwal. Ibig sabihin ay papasok na ang araw ng Eid. At sa pagpasok ng unang araw ng Shawwal mamaya, sa unang gabi ng Shawwal mamaya, ay ibig sabihin ay pumasok na ang araw o ang oras na kung saan ay naging obligado na ang pagbibigay ng Zakatul Fitr. So ang pagbibigay ng Zakatul Fitr ay hanggang sa bago puntahan ang mga tao sa kanilang pagsasalahan. So ito ay bilang muling paalala at kagaya ng nabanggit ni Sheikh kanina, ang napagkasunduan daw o ang sinabi daw sa kanya ay 22 reals ang halaga ng iipunin at ito ay ipapadala sa Pilipinas. So bukas ay pagdaraos ang Eidul Fitr. So ano ba ang Eidul Fitr? Unang-una, ito ay salitang Arabi na ito ay binubuo ng dalawang salita, ang Eid at ang Al-Fitr. So ang Eid, ang ibig sabihin nito ay ito yung bagay na umuulit-ulit. Ito ang ibig sabihin ng Eid. So ang terminolohiyang ito ay ginamit ng mga ulama bilang katawagan sa isang pagdiriwang na kung saan ito ay umuulit-ulit. It's either every week, every month, or every year. Basta ito yung pagdiriwang, pagtitipon-tipon, pagse-celebrate na kung saan ay umuulit-ulit. So ito yung kahulugan ng Eid. At ang Al-Fitr naman ay ito ay yung ibig sabihin nito sa literal na kahulugan ay ang ibig sabihin nito ay yung pagbukas. Ito ay tinawag na Al-Fitr, ang pagkain ng mga tao, ang pagpuputol ng tao sa kanilang pag-aayuno dahil sa panahong ito ay ibinubukas niya yung kanyang bibig. So ang Eidul Fitr ay ito yung kasiyahan, ito yung pagdiriwang na kung saan ay nauugnay sa pagpuputol ng fasting nating mga Muslim. At ito ay mangyayari ay sa unang araw ng Shawwal. So bukas, inshallah. So sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kayo ay mag-ayuno kapag ito ay inyong nakita. Ibig sabihin ay yung crescent o yung buwan. Wa aftiru li ru'yatihi. At kayo ay magputol ng inyong pag-ayuno kapag ito ay inyong nang nakita. So ibig sabihin ito ay obligado nating putulin. At ang Eid, ang Eidul Fitr at ganun din ang Eidul Adha, ito ay panahon ng pagsasaya para sa ating mga Muslim. Kaya sikapin natin na tayo ay maging masaya sa araw na ito. At lalong-lalo na kung halimbawa ay narito yung ating mga anak, narito yung ating mga pamilya, ay paramdam natin sa kanila ang kasiyahan sa araw na ito ng Eid. Upang nang sa ganun sila ay hindi maghanap ng ibang Eid. Hindi nila yung tipong hahanapin nila yung Eid ng mga Christian, Eid ng mga hindi mananampalataya. Yun yung kanilang aabangan kasi hindi masaya yung Eid natin. So pilitin natin na maging masaya yung ating Eid upang nang sa ganun, lalong-lalo na yung mga bata, musmus pa lamang, ay tatatak na sa kanilang mga isipan at yun ang laging kanilang aabangan, ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha. So nabanggit sa isang hadith ni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kanyang sinabi, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Qala ma hadhani al-yawman. Sinabi ni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dumating niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madina at meron sa kanila, sa mga taga-Madina na dalawang araw na kung saan sila ay naglalaro rito at nagsasaya. Kaya sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ano itong dalawang araw na ito na sila ay nagsasaya rito? Qalu, sinabi ni Anas, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Sa panahon na ito, ang dalawang araw na ito ay ito yung panahon na kung saan kami ay nagsasaya sa araw na ito sa panahon ng jahiliyah, panahon ng kamangmangan, panahon na wala pa ang Islam.
Kaya sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma. Katotohanan na kayo ay pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dalawang araw na masigit pa sa araw na ito na kung saan kayo ay nagsasaya. Yawmal Adha wa Yawmal Fitr. Itong araw na ito na ipinalit sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na masigit na dakila ay ang araw ng Fitr, ang araw ng Adha, ibig sabihin ng Eidul Adha, at ganoon din ang Eidul Fitr. At sinabi rin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Abu Bakr, inna likulli qaumin Eidan. Katotohanan na sa bawat nasyon ay meron silang Eid. Wa hadha Eiduna. At ito ang araw ng ating Eid. Ito ang araw ng ating selebrasyon. Ito ang araw na kung saan tayo ay nagsasaya. So kagaya nga na nabanggit natin kanina, ang araw ng Eid ay ito yung araw na kung saan tayo ay nagsasaya. So sa araw na ito ay bawal mag-ayuno. Sa araw ng Eidul Fitr o sa araw ng Eidul Adha, bawal ang mag-ayuno sapagkat sa araw na ito ay obligado tayong magsaya. At ilan sa mga alituntunin o sa mga sunna na gawain ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ganoon din ang mga sahaba kapag pumasok na ang Eidul Fitr at ganoon din ang Eidul Adha ay ang pagtatakbir. Ang pagtatakbir. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, litukabbirullaha wa litukmilul iddah, upang kayo ay dakilain ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala kapag natapos na ang inyong paggawa na pagsamba. So ang pagtatakbir na ito ay pagsasabi ng Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ito ay uulit-ulitin hanggang sa makapagsala ng Eid. Ang oras nito ng pagtatakbir ay magsisimula sa paglubog ng araw, mamaya sa uling araw ng Ramadan. At ito ay magpapatuloy hanggang sa makapagsala ng Eid. At sunna rin na paramihin ang takbir sa araw ng Eid. At ito ay bilang pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapasalamat sa Kanya na kung saan siya ang nagabay sa atin na tayo ay makagawa ng maraming gawain sa panahon ng Ramadan, at ganun din bilang pasasalamat sa Kanya na tayo ay binigyan niya ng araw ng kasiyahan na katulad nito. At ganun din, nararapat sa mga Muslim ang pagdalo sa pagdarausan ng Eid. Ibig sabihin ay nararapat sa atin ng mga Muslim na tayo ay dumalo sa panahon ng Eid. At ganun din ang mga kababaihan. Sunna na dumalo ang mga kababaihan sa pagdarausan ng Eid. Kahit pa yung mga babae na kung saan sila ay merong buwan ng dalaw. Sunna sa kanila na sila ay sumama sa pagdarausan ng Eid. Magkaganon sila ay hindi pwedeng magsala. Sila ay nakabukod. Hindi sila magsasala kasama ng mga magsasala. Sila ay dadalo lamang bilang pagsasaya. Ganon din kabilang sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Eid ay ang paglilinis o ang pagliligo ng katawan bago pumunta sa lugar ng Eid na kung saan ay pagdarausan ng sala. Sunna sa bawat isa sa atin na tayo ay maligo at tayo ay maglinis. At ganun din kabilang sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay susuotin natin yung pinakamahusay nating damit. Yung ating favorite na damit kung saan ito yung pinakamaganda. So kung bago, mas maganda. Ibig sabihin ay mas maganda. So sunna na magpaganda, magpagwapo, mag-ayos sa panahon ng Eid. At ganun din ay sunna para sa mga kalalakihan, hindi kasama ang mga kababaihan, na magpabango. Sunna sa mga kalalakihan na magpabango sa araw ng Eid. At ang mga kababaihan naman, sila ay pinagbabawalan na maglagay ng pabango. Ganun din, sunna para sa isang tao na dadalo sa pagdaraos ng Eid na siya ay kumain muna ng dates bago siya pumunta sa kanyang pagsasalahan. Upang nang sa ganun ay siya ay kumbaga ay talagang pinutol na niya ang kanyang pag-aayuno sa araw na iyon. At siya ay hindi magfa-fasting. Ito ay kabaliktaran ng Eidul Adha na kung saan ang sunna ay hindi muna kumain bago magsala ng Eid. Sa Eidul Fitr naman ay kakain muna bago pumunta sa pagdarausan ng Eid. At ganun din nararapat sa isang tao na kung saan siya ay dumalo sa pagdarasal ng Eid na siya ay makinig sa sermon at kanyang kuna ng aral ang kung ano mang sasabihin ng imam. At ganun din, sunna sa bawat isa sa atin
na batiin niya ang kanyang kapwa ng takabbalallahu minna wa minkum. Tanggapin mula sa atin ni Allah ang ating mga ginawa sa araw ng Eid na ito, sa nakaraang buwan ng Ramadan. So ito ay sunna na tayo ay magbatian ng takabbalallahu minna wa minkum. At ganun din sunna sa atin na tayo ay ibahin natin yung daan na ating dadaanan sa pagpunta at sa pag-alis sa pinagdausan ng Eid. Ibig sabihin, kung dito ka dumaan nung ikaw ay papunta sa pagdarausan ng Eid, ay sunna sa iyo na ibahin mo yung iyong daraanan kapag ikaw ay pauwi na. At ganun din, sunna, kabilang sa mabuting gawain sa araw ng Eid, ay yung pagdadalawan natin sa isa't isa. Dalawin mo iyong kamag-anak, yung iyong mga mahal sa buhay, at ang iyong mga kaibigan. At sunna rin na magbigay ng mga regalo. Kung kaya nating magbigay, magpalitan ng regalo sa isa't isa. At ganun din, pagbibigay ng kasiyahan sa mga bata, regalo, pera sa mga bata, ito ay sunna at mainam na gawain sa araw ng Eid. Naiulat sa isa sa mga salaf na si Hammad ibn Abi Sulaiman na siya ay nagbibigay sa araw ng Eid ng 100 dirham. Pera nila noon. Nagbibigay siya ng 100 dirham sa bawat tao. At ang binibigyan niya ay 500 na tao na tigwa 100 dirham. Ibig sabihin ay, ang ibinibigay niya ay 15,000 dirham sa araw ng Eid. At ito ay tumutumbas ng 6 million pesos sa pera natin ngayon. So yun ang halaga na ibinibigay niya sa araw ng Eid. At hanggang dito lang muna siguro kasi malapit na rin ang iftar. At gusto ko lang ipaalala ang sunnah na 6 na pag-aayuno sa pagpasok ng Shawwal. 6 na araw ng pag-aayuno sa araw ng Shawwal. So hanggang dito na lamang, nag-adhan na. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ginawa, ang ating pagtayo, pagdarasal, pag-aayuno. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.